Alam mo na yan. Sir, kayo po. Ayan po yung mic. Thank you, Katano. At tama yung sinabi mo. Huwag po kayong mag-alala. Meron pa po isang Tolentino na hindi mangiiwan sa ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Yan po si Vice Mayor Bong Tolentino ng Luzon ng Pasay. At syempre po, ang ating pong pagbati sa ating pong abogado, Ikabiyong, at kung sandali lang po ito, ako po naman ay number isa dito po sa mga fans ninyo, sa tapang nyo, babati lamang po ako. Salamat po sa invitasyon. Alam niyo po, gusto ko lang po bigyan ng stress ang punto na to. Ang sabi po ng mga great leaders, we don't need a change of men, but a change in men. Ako po ay isang Kristiyano. Ako po ay naniniwala na sa laki po ng problema ng ating Pilipinas, kung hindi po natin ipapanalangin ang kanyang liderato sa ating Panginoon, kahit sino po, tanggalan po natin ang mukha, kahit na sino ang maging presidente, kahit na sino ang maging COMELEC chairman, kahit na sino ang maging senador, congressman ng ating bayan, kung hindi po sila maniniwala, si Lord lang ang dapat nilang titignan, wala na po tayong magiging solusyon sa ating problema. Change of heart, not in men. Amen po ba dyan? Amen! Kahit po sino, hindi po ako mananalangin ng ganito kung hindi po ganyang kalaki na ang ating problema. Ipagdadasal din po natin ang ating Vice Presidente, Inday Sara, dahil pag dumating po siya sa luklok ng Malacanang, maaari po siyang makompromise kung hindi po niya tatawagin ang guidance ng ating Panginoon. Makompromise po kung iisipin niya ang economic stability, kung iisipin niya ang kanyang mga tao na mamalagi at maging matagumpay o magkorap, wala pong mangyayari. Kahit po si Bibi Sara, kahit po si Tom Cardema, wala pong mangyayari kung hindi po siya gagabayan ng ating Panginoon. Sa gobyerno po, ako po'y matagal naging konsehal. 1998 po nung naging konsehal po ako sa lungsod ng Pasay. Simula po nung naging konsehal ako ng 1998, nung ako po ay nanalo, ako po ay nasa ruling party. Pagkatapos po ng isang taon na mapag-aralan ko ang gobyerno, abay napunta na po ako sa posisyon. Hanggang sa 2016, kung 5 beses po akong naging konsehal at naging vice alcalde po noong 2007. Dahil natanggal po sa korupsyon ng aming mga kalaban, nakita ko po, hindi po pala kakayanin ng isang mabuting tao ang sakit at kanser sa lipunan. Ang kailangan po, sama-sama tayo. Kailangan po, sama-sama tayo natitindig sa tama. Sama-sama tayong titindig sa dapat. Marami pong nagpunta sa rally noong October 21. Lahat po, noong September 21, lahat po sila kontra korupsyon. Nung nakita ko po sila sa lungsod ng Pasay, pambihira, isang kapitan na magnanakaw. Isang crony ng congressman na ang kanyang kayamanang ninakaw sa lungsod ng Pasay ay ipinangalan niya sa ibang tao. Ngayon, pupunta ka sa Luneta, sisigaw ka, ayaw ko sa magnanakaw. Pero ikaw ay isang magnanakaw. What kind of hypocrisy? What kind of hypocrisy is that? Mananagot ka. Mananagot ka sa Diyos at mananagot ka sa bayan. Panahon na po. Sawang-sawa na po tayo. Paulit-ulit po lahat. Dahil paulit-ulit po sila ang nanunungkulan sa loob ng ating gobyerno. CPE, lahat po yan na nasaksihan po ng karamihan sa atin natin. Pero sila-sila din po yun noon. Hanggang ngayon sila-sila pa rin po. Ano ang solusyon? Palitan. Again, hindi po ng ang tao. Dapat palitan ang puso ng bawat isang Pilipino. Naniniwala po ako
sa aking pong pagtatapos. Naniniwala po ako sa pagtatapos. Hihiramin ko po ang salita ni General Luna sa kanyang mga tagkataga sa kanyang pelikula. Mananahimik ka o maninindigan ka? Mga kasama, itayo na po natin ang kinabukasan ng ating mga kabataan para sa susunod na panahon. Marami pong tao ang lumalaban, pero nananahimik lamang po. Salamat po sa ating mga leader, Atty. Garin, Congressman Cardema, lahat po Senator Bondo, at lahat po ng pamunuan, at higit lalo sa aming Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinimulan niya na po ang laban ng katiwalian. Ngayon po, tayo naman ang kailangang kumilos dahil hindi na po siya makakilos doon sa kanyang pulungan sa dahig. Inaasahan po ni Pangulong Duterte na tayong Pilipino na kanyang pinaglingkuran ay lalaban para sa ating bansa at para sa ating mga kinabukasan. Muli po, mga minamahal ko pong kasama, kapanalig, kasama po sa limang sinumpaan po natin bilang isang PDP, ang pananatili at paniniwala na ang Diyos lang po ang kailangan natin para masolve ang ating mga problema. Muli po, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras, Congressman Cardema, sa lahat po ng ating mga pamunuan sa pag-invita po sa amin dito sa Duterte Legacy. Tandaan po ninyo, maninindigan o mananahimik ka. Tanong ng isang bayani na nagmamahal sa kanyang bayan. Sasagutin niyo po yan pagkatapos po ninyong maramdaman kung ano na ang tunay na sitwasyon ng ating bayan ng Pilipinas. Magandang gabi po. Mabuhay ang ating Pilipinas. Yes, salamat. Ang ating magiging pasuntong Pasay sa katakuhan ni Vice Mayor Bong Tolentino. Palakpakan po muli natin. Ang sabi ko nga, ang Tolentino na hindi namin iwan. Diba? Alam niyo po, kanina ko pa ino-observa. Ganon din sa inyong lahat na narito ngayon. Maraming salamat po. At nakita ko rin, nandiyan ang ating dating pangalawang pulong Luzon, si Vice Mayor Termi Simundak at mga kasamahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ganito po ang gagawin natin, ha? Ako'y nagpasalamat pa sa inyo. Ibig sabihin, tayo naman po ay kakain na. Ganito po. Pwede na po kayong tumayo. Yung ating mga tao, isi-set up po dyan ang ating mga lamesa. At habang isi-set up yan, merong maghahandog sa inyo ng kanta. Mga boys, i-set up na